Cebu City kumita ng mahigit sa 300,000 mula sa biniling tour packages ng APEC delegates. At DFA pinapurihan ng Cebu sa pag-host nito ng APEC meetings. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Ria Fernandez live. Kathy, hindi biro ang mag-host ng isang malaking okasyon tulad ng APEC. Kaya naman si APEC spokesperson at Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose pinuri ang Cebu City sa pagtanggap sa hamong idaos dito ang halos 70 APEC meetings. Narito ang aking ulat. Ang pinakamalaking okasyong tinanggap ng Cebu City. Sa kabila ng mga pagsubok, tiwala ang APEC spokesperson na si Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose na naging matagumpay ang lungsod bilang host. Cebu is doing very well, no? I've worked in APEC before, no? In the APEC Secretariat Singapore for 6 years, no? So I was able to attend APEC meetings in different countries. So I think we are at par, no, with other cities that hosted APEC before. Bumuti ang lokal na ekonomiya ng lungsod ayon kay Jose. Lumikha ito ng maraming trabaho, tumaas ang bilang ng infrastruktura, gumanda rin ang kalidad ng serbisyo at higit sa lahat, bumuti ang peace and order situation. And hope we can sustain that even after the APEC meetings. Asahan din daw ang mas mababang presyo ng mga produkto at serbisyo bilang epekto ng APEC hindi lamang sa Cebu kung hindi sa buong bansa. Once we lower tariffs, that means we will have cheaper goods and services available to us. Umaasa naman si Cebu Governor Hilario David III na marami pang international events ang idadaos sa kanila lalo na sa mga lugar sa labas ng Cebu City. Well, we've always talked about inclusive growth. It's not just Metro Cebu we're looking at. We have to include the other parts of the province. At yan ang ating balita para sa APEC mula rito sa Cebu City. Sa tulong ng RTVM, ako po si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Ria Fernandez.